ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika nitong Enero lamang, marami ang nangamba na baka mawala ang suportang pinansyal ng Amerika sa modernization program ng ating hukbong sindatahan matapos hininto lahat ng US government ang military aid sa lahat ng mga kaalyado nito, pwera na lang sa bansang Israel at Ukraine. Mahirap na oras ito para sa mga kaalyado tulad ng ating bansa dahil alam naman nating gipit sa pondo ang ating gobyerno at kailangan natin ang tulong pinansyal ng Amerika, lalo na't kailangan natin ng mas maraming defense assets sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit sa bagong balita na ating nakalap, mukhang nag-iba ang ihip ng hangin at pabor na sa Pilipinas matapos aprubahan ni US President Donald Trump ang nasa $336 million na military assistance o may katumbas na halagang nasa lagpas 19 billion pesos para sa modernization ng ating hukbong sindatahan. At base sa impormasyon na ating nakalap, parte lamang ang 19 billion pesos na ito ng inaprobahang 29 billion pesos na military assistance ng US Congress, kaya napakagandang balita nito dahil tuloy-tuloy na ang mga na-hold na proyekto at makakabili na ng mas maraming defense equipment ang ating bansa. Tanging sa pagbili ng US-made weapons lamang pwede gamitin ng military assistance na ito ng Amerika, kaya pwede nang gamitin ng bansa ang naturang budget para sa pagbili ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS dahil naghahanap na sa ngayon ang Philippine Army ng missile system para sa coastal defense ng bansa, lalo na't papalapit ang nanghihimasok sa ating territorial waters at hindi kayang dumepensa ng mga BrahMos missile system lamang. At ayon sa Max Defense, iba pa ang pagbili ng mga HIMARS mula sa Amerika sa pagbili ng Chunmoo rocket system mula sa South Korea o hindi kaya mga Pulse rocket system mula sa bansang Israel, kaya kapag natuloy ito ay mas lalo pang mapapalakas ang coastal defense ng bansa. At sa mga hindi nakakaalam, mayroon pang hinihintay na isa pang military assistance ang Pilipinas mula sa Amerika na kung saan dito naman ay nagkakahalaga ng nasa $2.5 billion o katumbas ng halagang nasa halos 145 billion pesos na napakalaking halaga para sa Philippine military. Hinihintay na lamang na maaprobahan ito ng Trump administration at mismong sila na rin ang nagsabi na suportado nila ang ating bansa laban sa China, kaya umaasa tayong matutuloy ito ngayong taon. Kapag natuloy nga ang planong ito, ay magkakaroon na ng sapat na pondo ang Pilipinas para sa matagal nang hinihintay na mga F-16 Vipers dahil ito lang naman ang US-made aircraft na inoffer sa fighter jet project ng Philippine Air Force at ating uulitin na sa pagbili ng US-made weapons lamang pwede gamitin ang naturang pondo. Kailangan na natin ito sa ngayon dahil hinaharas na ng mga Chinese Navy aircraft ang ating mga personnel sa West Philippine Sea at ang tanging sagot lang sa problemang ito ay ang pag-deploy ng mga fighter jet sa ating teritoryo doon at itaboy ang mga nanghihimasok na mga aircraft. Kaya din itong magdala ng AGM-84 Harpoon anti-ship missiles na pangdepensa laban sa mga warships at sa dami ng mga order para sa mga makabagong F-16 Vipers ay nagpapatunay na isa itong napakagandang produkto. Pagdating naman sa sinasabing Typhoon missile system, medyo napakalabo nito para sa aking opinyon lamang at dapat mag-focus na lamang ang Pinas sa iba pang mga kagamitan dahil hindi natin kailangan ng missile system na may range ng nasa 1,600 kilometers at malabo din itong ibenta sa atin ng Amerika. Umaasa din tayo na madaragdagan pa ang mga itatransfer na mga patrol vessels mula Amerika para sa Philippine Navy, katulad na lang ng kanilang pag-transfer sa mga Del Pilar class offshore patrol vessels na malaking tulong sa pagbabantay sa West Philippine Sea at ilang beses na ring in-upgrade, pati na rin ang mga Alvarez class littoral patrol vessel na ginagamit naman sa pagbabantay ng ating mga sea lanes. Sa kasalukuyan,
Ino-offer ng Estados Unidos sa ibang bansa ang kanilang Freedom Class Littoral Combat Vessel na kung saan binibenta nila ito ng $50 million bawat isa o katumbas ng halagang 2.9 billion pesos na kung saan napakababang halaga, ngunit sinasabi din na mayroon itong problema sa propulsion system nito at gagastos pa sa repairs na nagkakahalaga din ng bilyong-bilyong piso. Ang iba pang inaasahang pwedeng paggamitan ng military aid ng Amerika ay ang pagbili sa mga FGM-148 Javelin missiles dahil desidido na ang Philippine Army na magkaroon ng sariling anti-tank missiles nito at nag-order na nga sila ng mga 81K Ray Bolt mula sa South Korea upang itesting ang naturang armas at kasalukuyang naglalaban ng dalawang missile sa isang proyekto ng Army at umaasa tayong ang Javelin missiles ang kanilang bibilhin. Malaking tulong talaga ang pagbalik ng military aid sa Pilipinas at mismong ang spokesperson na rin ng hukbong sandatahan ang nagsabi na iilan sa proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program ang magpapatuloy dahil sa tulong pinansyal na ito at inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na buwan o taon. Ngunit hindi lang dapat umasa ang Pilipinas sa tulong pinansyal na ito ng Amerika dahil hindi naman panigurado na bawat taon ay magbibigay sila at dapat talagang maglaan tayo ng sariling pondo sa modernization program.